Isa pong paalala sa aking taga-subaybay. Ang mga kwentong madidinig o nadinig nyo sa aking channel ay pinagsama-samang kwento na may halong totoo at hindi totoo. Ang mga kwentong ito ay ginawa upang magbigay ng karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot at hindi dapat gamitin bilang batayan ng mga pangyayari sa tunay na buhay. Huwag sanang gamitin ang mga kwentong ito upang magbigay ng takot o pangamba sa ibang tao. Ang layunin ng aking channel ay magbigay ng libangan at karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot, hindi upang magbigay ng takot o pangamba. Salamat po sa inyong pangunawa at pagtangkilik sa istorya ni Jay. Malalim na ang gabi nang marating ni Elias ang isang baryo. Isang maliit at halos limot na ng pamayanan sa paanan ng Bundukan Laon. Napadpad siya rito matapos mapadpad sa isang bagyong nagpataob sa kanyang bangka at napilitan na siyang maglakad sa kagubatan hanggang matagpuan ang baryong ito. Tahimik lang ang lugar, walang ingay ng mga kuliglig, walang alingawngaw ng mga hayop sa kagubatan. Tanging ang malamig na ihip ng hangin ang bumabalot sa paligid. Napansin niyang kakaunti lamang ang mga tao sa baryong ito. Ang mga bahay ay yari sa lumang kahoy at pawid. Nakatayo sa gilid ng masukal na kagubatan at ilang residente ang nakasilip sa kanilang mga bintana. Ngunit agad ding nagsasara ng bintana nang makita siya. Waring may kung anong kinatatakutan ang mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Elias na hindi lumalabas ng bahay ang mga tao pagsapit ng dapit hapon. Isinasara nila ang kanilang mga bintana, inilalapat ang mga pintuan at hindi na nagpapakita hanggang umaga. Nang tanungin niya ang isang matandang babae tungkol dito, ay napayuko lamang ito at parang ayaw sumagot. At isang gabi, naalimpungatan si Elias sa isang tunog. Parang may isang mabigat na bagay na gumagapang sa bubong ng kanyang tinutuluyang kubo. Sa may dilim, isang anino ang gumuhit sa liwanag ng buwan. Isang hugis na hindi pangkaraniwan. Mahaba ang mga braso nito. Matulis ang mga daliri at ang mukha ay tila pinanday mula sa mismong dilim. Bago pa siya makagalaw, biglang humalagpos ang anino sa kawalan kasabay ng isang nakakapahindik balahibong halakhak. Kinabukasan, nagising si Elias na may bigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa takot na nadama niya kagabi, kundi dahil sa pakiramdam na may kung anong nagbabantay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo at napansin niya ang ilang mga residente ng baryong ito ay nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng alinlangan at pangamba. Sa kanyang paglalakad sa paligid, natuklasan niyang hindi basta-basta ang baryong ito. Ang mga bahay ay may mga kakaibang ukit sa haligi at pinto, mga simbolong hindi niya maintindihan. At sa gitna ng baryo, may isang lumang balon na natatakpan ng makapal na kahoy at tila matagal nang hindi ginagamit. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin niya ay ang kawalan ng mga bata sa baryo. At sa kanyang paglalakad ay wala siyang nakitang ni isa mang batang naglalaro sa daan o nagtatakbuhan sa paligid. Lahat ng naroon ay matatanda at mga nasa hustong gulang na. Nang dumilim ang langit, bumalik si Elias sa kanyang kubo. Doon niya napansin ang isang papel na isinuksok sa pagitan ng kanyang pinto. Isang luma at kupas na papel at may nakasulat na nanginginig na sulat ng kamay. Ang nakasulat dito ay umalis ka na habang may panahon pa. Muli po siyang binalot ng kaba. Ngunit sa halip na sundin ng babala, nagpasya siyang manatili dito at sa kanyang pakiramdam may kailangang matuklasan sa baryong ito. Isang bagay na matagal nang itinatago ng mga tao rito. Makalipas ang hating gabi,
Nagising po siyang muli sa isang malakas na tunog, parang pagkaluskos ng matutulis na kuko sa kahoy. Mula sa maliit na siwang sa dingding, sinilip niya ang labas at halos mabitawan niya ang kanyang hininga sa kanyang nakita. Sa ilalim ng liwanag na buwan, may isang nilalang na nakaupo sa ibabaw ng bubong ng isang bahay. Mahaba ang katawan nito, halos baluktot ang mga buto sa hindi normal na paraan. Ang balat po nito ay kasing itim ng usok at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Kulay dugo ang mga ito at dahan-dahan itong ipinasok ang isang mahaba at manipis na dila sa isang siwang ng bahay na tila may inaabot sa loob. Ilang sandali pa, isang mahina ngunit nakakakilabot na iyak ang kanyang nadinig. Isang tinig na puno ng pagmamakaawa, ngunit hindi iyon ang tinig ng isang matanda. Iyon ay iyak ng isang bata. Napatayo si Elias at nanginginig ang buong katawan. Ngayon niya nauunawaan kung bakit walang mga bata sa baryong ito. At bago pa siya makagalaw, dahang-dahang lumingon ang nilalang direkta sa kanyang direksyon. Nanigas si Elias sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw at hindi siya makasigaw. Tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging tunog ng mabagal at garagal ng paghinga ng nilalang ang nadidinig niya. Ang mga mata nitong kumikislap sa dilim ay tila direktang tumatago sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang bumaba mula sa bubong ang nilalang. Gumagapang gamit ang kanyang mahahaba at matatalas na daliri. Nang dumampi ang mga paa nito sa lupa, lumangit-ngit ang tuyong lupa sa ilalim ng bigat nito. Nagsimula itong gumapang papalapit sa kubo ni Elias. Mabagal ito ngunit may tiyak na layunin. Parang isang hayop na nagmamasid muna sa biktima niya bago atakihin. Sa sobrang takot, umatras siya mula sa siwang ng dingding. Kinapa niya ang kanyang bag upang hanapin ang kutsilyo na dala niya. Ngunit nang makita niyang nasa kabilang dulo ng kubo ito, nanlamig siya sa matinding pangamba. Sa may labas ay nadinig niyang unti-unting gumagapang ang nilalang papunta sa kanyang pinto. Marahang nagkaluskos ang matatalas na kuko nito sa may kahoy. Tila tinatansya kung gaano ito katibay. Ilang saglit pa, unti-unting umangat ang pintuan at hindi dahil sa hangin, kundi dahil may kung anong pilit na binubuksan ito mula sa may labas. Mabilis siyang napasandal sa may dingding. Pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at isang malaaninong ngunit hubog taong nilalang ang sumilip sa loob. Ang mukha nito ay mahaba. Ang balat ay parang natutuyong balat ng hayop. At ang bibig nito ay may mahahabang pangil na tila patalim. Mula sa madilim nitong lalamunan, lumabas ang isang mabagal at bulong na tunog. Parang tinig ng isang nilalang na matagal nang hindi nagsasalita. Muli ay inilahad nito ang kanyang mahaba at matulis na dila. Gumagapang sa ere na parang ahas at hinahanap kung saan siya nakatago. Sa kanyang desperasyon, napatingin si Elias sa may sahig, sa may siwang sa ilalim ng kubo, at doon niya nakita ang isang pares ng mga mata. Isang matandang babae ang nakadapa sa ilalim ng kubo at titig na titig ito sa kanya. May takot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong inilagay ang isang daliri sa kanyang labi, senyales na manahimik siya. Doon niya naintindihan, may ibang nakakaalam na presensya ng halimaw na ito at may ibang nagtatangkang iligtas siya. Ngunit sapat nga ba ang kanilang babala para makaligtas siya sa gabing ito? Nagpatuloy ang malamig na katahimikan sa loob ng kubo at hindi kumukurap si Elias habang nakatitig sa matandang babae sa ilalim ng sahig. Kita niya ang takot sa mga mata nito.
Hindi takot para sa sarili, kundi takot para sa kanya. Samantala, ang nilalang sa may pinto ay gumalaw muli at dahan-dahan nitong ipinasok ang mahaba at matulis nitong mga daliri sa may siwang ng pintuan. Waring kinakapa ang paligid. Ang dila nito'y gumagapang sa hangin. Animoy inaamoy ang takot na bumabalot sa loob ng kubo. Nanginginig ang katawan ni Elias. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Alam niyang isang maling galaw lamang niya ay matatapos na ang lahat. Sa may labas ay nadinig niyang may mga ingay na mga yapak. Mabibilis ito at nagmamadali. May paparating. At ilang sandali pa, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Parang tunog ng isang bagay na tumama sa katawan ng halimaw at napaatras ito. Sabay ang isang matinis at nakakasindak na huni. Parang pinagsamang sigaw ng tao at hayop. At mula sa kanyang siwang sa may sahig, nakita niyang lumabas mula sa kadiliman ang ilang kalalakihan ng baryo. May hawak silang mga sulo at mga matutulis na sibat na yari sa kahoy. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng galit at takot. Mahinang bumulong ang matanda sa may ilalim ng kubo at sinabi nito na ngayon na. Itinuro nito ang isang maliit na puwang sa may sahig, isang lagusan palabas. Mabilis na gumapang si Elias papasok sa may siwang na iyon. Sumunod siya sa madilim na lagusan sa may ilalim ng lupa. At nadinig niya sa ibabaw na nag-uumpisa na ang kaguluhan. Mayroong sumisigaw, may mga tunog ng paghampas ng kahoy sa laman at ang malakas na hiyaw ng isang halimaw. Habang gumagapang siya sa makipot at madilim na lagusan, naamoy niya ang lumang kahoy at mamasamasang lupa. Ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Hindi alam kung tama ba ang kanyang ginagawa o mas lalo lang siyang inilalapit sa kapahamakan. Hanggang sa marating niya ang dulo ng lagusan. Lumabas siya sa isang maliit na kuweba sa may likuran ng baryo. At doon niya nakita ang isang malaking katotohanan. Hindi lang isa ang halimaw. Sa paligid ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag na buwan, maraming pares ng mapupulang mga mata ang nagbukas sa dilim. Isa-isang lumitaw ang mga ito mula sa anino ng mga puno. Mahahaba ang katawan at mahahaba ang braso. At ang mukha ay hindi dapat makita ng isang taong may wisyo. At sa kanyang likuran, nadinig niya ang mga sigaw ng mga taga-baryo. At napagtanto niya na ang labanan ng tao at ang nilalang ay hindi pa tapos. Nanlalamig si Elias habang unti-unting lumilitaw ang mga nilalang mula sa kadiliman. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, at marami sila. Ang kanilang mahahabang katawan ay gumagalaw sa ilalim ng liwanag na buwan. Waring mga anino na nagkatawang laman. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, nag-aapoy sa gutom na matagal nang hindi napapawi. At sa kanyang likuran, naririnig pa rin niya ang kaguluhan sa baryo, ang mga sigaw ng mga lalaki, ang tunog ng mga sibat na sumasalpok sa laman, at ang nakakapangilabot na huni ng halimaw. Ngunit ang pinaka nagpahintong huminga sa kanya ay nang makita niya kung ano ang nasa harapan niya ngayon. Isang lumang altar na nakatayo sa gitna ng kagubatan, at sa paligid nito may mga nakatali at patay ng katawan, mga buto ng hayop at tao, at isang lumang rebulto na natatakpan ng tuyong dugo. Doon niya naunawaan na ang baryong ito ay hindi ordinaryo. Hindi ito simpleng lugar na ginugulo ng mga halimaw. Ito ay isang lugar ng pagsamba sa kanila, at ang mga nakatira dito, sila ang tagapangalaga ng mga nilalang. Malamig ang hangin nang madinig niyang may gumalaw sa kanyang likuran, at dahan-dahan siyang lumingon. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Payat ito
at ang kanyang balat ay kulubot na at tila tuyong dahon at ang kanyang mga mata ay walang puti at ito ay puro itim, tila bangin na walang hanggan. Nagtaas ito ng isang kamay at sa kanyang palad may hawak itong isang maliit na palayok na umuusok. Dahan-dahan itong bumuka ang bibig ngunit hindi para magsalita. Mula sa kanyang lalamunan, isang mahabang madulas na tila ang lumabas. Sing-itim ng gabi at dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang malamig na haplos ng kamatayan. Hindi na siya makakatakas pa. Ang baryong ito, ang buong kagubatan sa bundok Kanlaon ay isang patibong. At ngayon, siya na ang susunod na handog. Noong dekada 70, ang buhay sa baryo ng San Miguel ay tahimik tuwing umaga. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang ilan ay nagbubungkal ng lupa at ang iba ay nagpapastol ng hayop at ang mga kababaihan naman ay nag-aalaga ng kanilang tahanan. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagbabago ang lahat. Mula sa malayong sulok ng kagubatan, may nadidinig silang kakaibang mga tunog. Huni ng mga hayop na hindi nila nakikita. Mga yabag na tila nagmumula sa kung saan. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mahahabang paghinga na parang may isang nilalang na nagmamasid sa kanila sa dilim. Walang gustong lumabas sa ganitong oras, lalong-lalo na si Andres. Siya ay isang magsasaka, matipuno ang katawan at sanay sa mabibigat na gawain. Ngunit kahit gaano siya katapang tuwing umaga, pagsapit naman ng dilim, hindi niya kayang itago ang takot sa kanyang dibdib. Mayroong dahilan kung bakit naman iyon natatakot. Dahil noong bata pa siya, may isang pangyayari na hinding-hindi niya malilimutan. Habang siya at ang kanyang ama ay pauwi galing sa bukid, bigla silang nakadinig ng isang malakas na kalusko sa itaas ng puno at napahinto sila nang madinig nila iyon. Nang sila ay tumingala, nakita nila ang isang malaking nilalang na nakasabit sa may sanga. Mayroon itong mahahabang kamay, matulis na mga kuko at namumulang mga mata. Isang aswang. Ang kanyang ama, kahit natakot, ay mabilis na naglabas ng itak at inutusan siyang tumakbo. Ngunit hindi siya nakatakbo. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig sa nilalang na iyon habang unti-unting bumababa mula sa puno. At bago pa ito tuluyang makalapit sa kanya, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nakita niyang tumumba ang aswang sa may lupa, dumadaing sa sakit habang ang kanyang ama ay muling nagpaputok. Mabilis nilang tinakbo ang daan pa uwi at mula noon, hindi na nawaglit sa isipan ni Andres ang itsura ng nilalang na iyon. At ngayon siya ay may sarili ng pamilya. Alam niyang hindi pa rin tapos ang lahat. Dahil sa baryong ito, ang mga aswang ay hindi nawawala. At ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam siya. Parang may isang pares na mga mata na muling nagmamasid sa kanya sa dilim. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, inutusan ni Andres ang kanyang asawang si Marta na tiyaking sarado ang lahat ng bintana at pintuan ng kanilang bahay. Walang dapat na ipagsawalang bahala. Lahat ng siwang, lahat ng posibleng daanan ay kailangang masigurong walang makakapasok. Kahit hindi pa niya nasasabi sa kanyang asawa, ramdam ni Andres na may kakaibang nangyayari ngayong gabi. Iba ang simoy ng hangin, parang may dalang bulong ng panganib. Mas kakaunti din ang tunog ng kuliglig sa labas, isang senyales na may kakaibang presensya sa paligid. At habang nasa loob ng bahay,
Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Alam niyang hindi siya maaaring magpadala sa takot dahil sa kanyang tabi nakasabit sa dingding ang lumang itak ng kanyang ama. Ang parehong sandata na minsang ginamit upang ipagtanggol siya mula sa aswang noong bata pa siya. Nagdesisyon siyang manatiling gising at alam niyang kung may darating ngayong gabi, kailangang handa siya. Lumipas ang ilang oras at ang buong bahay ay balot ng katahimikan. Si Marta at ang kanilang anak na si Miguel ay mahimbing nang natutulog. Tanging si Andres lamang ang gising ng mga oras na iyon. Nakaupo malapit sa bintana habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Nang biglang may nadinig siyang mahina ngunit matinis na tunog sa labas. Isang mahaba at malamig na tunog ng paghinga. Parang nagmumula sa may bubungan. Biglang napatingala si Andres. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Pinakikiramdaman ng anumang kilos mula sa labas. Muli niyang nadinig ang tunog, mas malapit at mas malinaw. At kasabay nito, may mahina siyang nadinig na pagkaluskos sa bubungan. Mayroong isang nilalang na naroon. Alam niyang hindi ito tao. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang itak habang tahimik na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Pinilit niyang manatiling kalmado at nang biglang huminto ang tunog. Sumilip siya sa siwang ng bintana at doon sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang pares na pulang mata na nakatitig pababa sa kanila. Ang aswang ay naroon at nakadapa sa bubungan, parang isang gutom na halimaw na naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Mabilis na umatras si Andres mula sa bintana. Alam niyang hindi niya pwedeng baliwalain ito dahil ang aswang ay nasa bubungan na nila at naghihintay ng pagkakataong makapasok. Kailangan na niyang kumilos. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Mahimbing pa rin ang tulog ng mga ito at walang kamalay-malay sa panganib na nasa ibabaw ng kanilang tahanan. Kinuha niya ang itak at huminga ng malalim. Alam niyang wala siyang ibang pipilian kundi ang ipagtanggol ang kanyang pamilya. At bago pa siya makagalaw, biglang may malakas na kalabog mula sa bubungan. Parang may isang mabigat na bagay na tumalon pababa. At kasunod nito, isang matinis at mahabang pagngiyaw ng pusa ang umalingaw-ngaw sa labas. Pero alam ni Andres na hindi ito ordinaryong pusa. Dahil kasabay nito, nakadinig siya ng paggalaw sa kanilang dingding. Parang may matutulis na kuko na kinakalabit ang kahoy at unti-unting humahanap ng daan. Mabilis siyang tinungo ang pintuan at siniguradong nakakandado ito. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa siwang ng bintana at pilit na inaaninag ang labas. Isang malaking anino ang dahan-dahang gumapang sa labas ng kanilang bahay. Ang katawan nito ay mahaba. Ang galaw nito ay mabilis at hindi natural. At nang tamaan ito ng liwanag na buwan, napakapit si Andres sa kanyang itak. Ang nilalang ay hindi mukhang tao. Ang kanyang balat ay kulubot at maitim. Ang kanyang kamay ay mahaba na may matutulis na kuko. At ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka at nagpapakita ng mahahabang pangil. Dahil ang aswang ay narito na at naghahanap ito ng paraan upang makapasok. At bago pa makakilo si Andres, biglang huminto ang aswang. Mula sa labas ay dahan-dahan nitong itinaas ang ulo nito at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Alam ng aswang na gising siya at sa mga sandaling iyon, isang malalim na nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mukha ng halimaw, parang isang babala. At kasabay nito, isang malakas ng hampas ang dumagungdong sa kanilang bubong. Parang may mabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas.
hindi lang isa ang aswang, mas marami pa sila at nagsimula na silang umatake. Mabilis na lumingon si Andres sa kanyang asawa at anak. Kailangan niyang kumilos bago pa makapasok ang mga aswang. Muli niyang hinigpitan ang hawak sa itak at lumapit sa may pinto. Naririnig niya ang mga malalim na paghinga ng mga nilalang sa labas, pati na rin ang mahahabang galo sa kahoy, parang mga matutulis na kuko na kinakalabit ang kanyang dingding. Biglang may kumalabog sa kanilang bubungan. Isang mabigat na katawan ang bumagsak doon. At kasabay nito, ang tunog ng matatalas na kuko na kumakayod pababa. Alam ni Andres ang gusto nilang gawin. Pilit nilang hinahanap ang butas at kahit anong siwang na maaari nilang pagdaanan, at hindi niya yun nahahayaang mangyari iyon. Lumabas siya ng bahay, mabilis ngunit maingat. Hindi pwedeng basta siyang lumaban ng walang plano. Sa ilalim ng liwanag na buwan, nasilayan niya ang tatlong nilalang na nakapalibot sa kanilang bahay. Ang isa ay nasa bubong pa din, gumagapang ito pababa. Ang isa naman ay nasa gilid ng bahay. Ang mga kuko ay nakatarak sa dingding, parang pilit na binubuksan ng kahoy. At ang pangatlo, ang pinakamalaki sa kanila, ay nasa harap mismo ng bahay. Nakatayo, nakangiti, parang natutuwa sa mga mangyayari. At sinabi ni Andres na, "Hindi ko kayo papayagang makuha ang pamilya ko." Kumuha siya ng isang bote ng bawang na inihanda niya ilang linggo na ang nakakalipas. Dahil alam niyang takot ang mga aswang dito, itinapon niya ito sa direksyon ng isa sa mga halimaw. Agad na umurong ang nilalang, parang nasusunog ang balat nito sa amoy ng bawang. Sinamantala ni Andres ang pagkakataon. Mabilis siyang sumugod sa pinakamalapit na aswang. Inundayan ito ng isang malakas na taga gamit ang kanyang itak. Isang malalim na hiwa ang nagmarka sa balikat ng halimaw. Napahiyaw ito sa sakit at mabilis na umatras, ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip ay lalo pa itong nagalit. At bago pa makaporma si Andres para sa isa pang suntok, isang malamig na kamay ang biglang tumakot sa kanyang leeg mula sa likuran. Ang pangatlong aswang ay nasa likod niya. Masyado siyang nakatuon sa isang kalaban. Hindi niya napansing isa palang nilalang ang tahimik na gumagalaw sa dilim, at ngayon ay nasa kamay na siya ng halimaw. Nanigas si Andres nang maramdaman ang malamig at matigas na kamay ng aswang sa kanyang leeg. Mabilis at malakas ang nilalang. Wala siyang nagawa nang siya'y hinagis nito sa lupa. Bagsak siyang napahiga at halos mawala ng ulirat. Mabilis siyang bumangon, pero bago pa siya makatayo ng buo, lumapit ang pangatlong aswang, ang pinakamalaki sa kanila. Nakangiti ito. Nakalabas ang matatalas nitong pangil habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Alam niyang wala siyang oras para magdalawang isip. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak. Habang palapit ang halimaw, mabilis siyang tumayo at buong lakas na isinaksak ang kanyang itak sa tiyan nito. Isang malalim na sigaw ang pumuno sa paligid. Ang itak ay bumaon sa katawan ng aswang, ngunit hindi pa ito bumagsak. Bagkus lalo pa itong nagalit. Dahil dito, hinugot ni Andres ang kanyang sandata at muling inundayan ng isa pang matalim na taga sa leeg ang halimaw ng kanyang kalaban. Doon lang ito bumagsak. Mabilis siyang lumingon sa dalawang natitirang aswang. Nakita niyang ang isa ay gumagapang din sa dingding ng kanilang bahay, samantalang ang isa ay papalapit na sa kanya. Hindi na siya naghintay pa. Mabilis niyang kinuha ang natitirang bawang mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa isa pang aswang. Napaatras ito at nagsimulang gumapang pabalik sa madilim na kagubatan.
Ang natitirang halimaw sa bubong ay mabilis ding tumakas. Marahil ay natakot sa kanyang ginawa. At nang mawala na ang lahat ay napaupo si Andres sa lupa. Hinihingal ito at nangangatog pa rin ang katawan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Pinulot niya ang kanyang itak at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pagpasok niya, nakita niyang nagising si Marta at Miguel. Nag-aalala ang kanilang muka. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Alam niyang ligtas na sila. Ngunit alam din niyang hindi iyon ang huling beses na darating ang mga halimaw. Dahil sa baryo ng San Miguel, hindi kailanman nawawala ang aswang at kailangang palagi silang handa. Istorya Tagalog Horror Stories.